Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Friendly dialogue between Seventh-day Adventists and Roman Catholic Church. Ato palapakan ang Ginoo, my son. Unahon ako, din isabit sa Seventh-day Adventist, pinagit ang toast coins. Akong unahon karon sa pagtawag ang ilang panel member. Brother June De La Peña. May nabayo ang buntag magigsunan sa ako sa mga kaubanan diri sa panel sa Trimedia o giapod sa panel sa mga CFD. So mani ang first time dialogue na himo sa tagong o katoy manikamutan nga mahimo ni siyang kanang peaceful nga o kabildo itungod sa balaan kasulatan. Okay, maigsuon na ato naman ibalaan sa gud ang mamatud-an. Sa among bahin, sa among bundok, nga adunay pangalan nga Seventh-day Adventist. Okay. So, nga adunay may ngalan ang bundok ng Seventh-day Adventist. Tungod kay gikan sa pulong nga Seventh Day nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Dayon ang Adventist di kanakuha na sa word nga Advent nga naghulugan og waiting for the second coming of Christ. Mao nga ang tanan nga nagapaabot ni Kristo dagon siya og Adventist o Adventista. O niya ko nagpahulay siya sa Sabado dagon siya Seventh-day Adventist. Mao na siya ang impormasyon sa publiko o nga nakuha o nabugna ang ngalan nga Seventh-day Adventist. Now, usa sa mga ilhanan, now tungod kay kung imo tanaw sa balang kasulatan sa Biblia, kung pasahon mo diha sa Matthew 16 versikulo 18, walay dimension diha na pangalan ang gitukod ni Kristo. Atong pariha na so di ano ikaw ikaw mo si Pedro o si Pablo ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia o ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niya. Mao na nga kini nga bersikulo giilugan sa nagkalain nga mga bundok, no? Sa unsang bundok ang ubarog dili malimtan ang Matthew 16:18 sa pag-prove nga sila mo'y tinuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo o matuod nga iglesia. Apan tungod kay walay pangalan gibutang diha, niya tay suot sa gitawag nga mga ilhanan kung mga timaan sa pag-ila nga kanang bundok nga tinuod pagdili, di ba? So adunay warning si San Pablo nga ang iglesia daw nga moangkon nga siya may tinuod nga iglesia adunay pasihanan. Kung sa pasihanan ang tanawan ang Efeso 5 versikulo 27. Dingon diri aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag na sa katahong ini nga walay buling o gunot o unsang sulusan manini nga nga aron mabalaan siya o dili masaway. Ato pasabot nga ang matuod nga iglesia kung ikaw moangkon nga tinuod nga relihiyon, tinuod ng bundok atong paningkamutan nga ang atong mga doktrina o kinaiya dili unta ni masaway. Mao na giingos bilang kasulatan magigsunan. Now, ang Biblia naghatag nato og impormasyon kung saan pag-ilahan ang tinuod nga iglesia. Sumalapas sa Panaraya 14 versikulo 12, ingon ito nga mauni ang katawhan sa Dios ang mga tao nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ato di pasabot nga adunay ilhanan kung timaan nga kanang pundukat tinuod na kung iyang itudlo o ipatuman sa mga tao o iwali nga adunay balaod nga tumanon. Nga naman tungod kay kining balaod nga tumanon igsoon, ilhanan siya nga kanang pundukat tinuod na kung nagtuman na o balaod. Ikaduhang punto mo, nga usang balaod na po, Deuteronomio 4 versikulo 13,
Ningon ang bersikulo nga Moises kadtong nasunat nga napulo kasugo sa duruh nga papat nga bato ipatuman ni sa tao. Sa ato pa kung ang imong pundok karon o ang pundok nga tinuod naghatag og nagpamatuod nga adunay sundon nga sugo. Unsang sugoa napulo ka sugo o naapay mga sugo diha nga tumanon bisan pa kung wala pa sa napulo ka sugo na sunat. Okay, now ato na ibalan nga kung gani magtukod dapat tinugod o niya kung ang tao o pinsa may nagtukod si Kristo ang nagtukod. Karon unsa may kiniya ni Kristo kung siya may nagtukod si Kristo usa ka Hudiyo o unsa may kinaiya ni Kristo mag-igsunan. Kung sumala pa sa tumabasa, ingon diha nga matag adlaw Sabado si Kristo muadtog simbahan sumala sa iyang nabatasan. Nga sa ato pa kung ang nagtukod igsuon muadtog Sabado kada Sabado muadtog simbahan, imposible po nga ang iyang tinukod di po muadtog simbahan matag adlaw Sabado. Nga naman, kuwando sa versikulo 26, ningon dito, nga bisan kinsa ang mualagad nako, sundalan ko ninyo. Asa ko muadto ato sa akong alagad. Karon kung ingon ta nga tinuod ta nga pundok atong tan-awon unsa may batasan sa nagtukod kinsa man siya o unsa may sundo nato sa mga pamahayag nga dapat natong tumanon mga kaigsuonan. Okay. So, dinay sunod na kabutagon itagaan na mo informasyon sa pag-ila sa tinuod na pundok nga adunay doktrina nga ipatuman ang napulo ka mga sugo mga igsuon. Karon sumalapas na Lucas 16 magibasa matag Sabado matug simbahan o usak ang libro sa kanang tinugod di po pwede matug laing simbahan o laing adlaw kundi matag adlaw ra kung Sabado. Mao na kung imo tan-awon ang palang kasulatan gikan sa Genesis hangtod sa Pinadayag nagtudlo diha nga ang adlaw Sabado mo'y timaan sa katawhan sa Dios ug bisan pagani ang pagsimba sa paulangit ug yuta girekomenda ug gitagna na ni Propeta Isaias nga kana adlaw Sabado ang tanang paluwas ang pagsimba igsuon adlaw ng Sabado. Isaiah 66, 22, 23. So, doon ito diyan mo ako nigibahin mag-igsunan. So, ako ihatag ang panahon ni Brother Daryl alang sa pagdiwas sa 20 minutos. Live kay record para sa ato ang YouTube. Uy no, mayo na buntag sa tanan. Mayo buntag. May buntag. Murag hinay man. Mayo buntag. Adunay usa ka palutihon nga nagkanayon. Dong potis is easy Deuteronom, quinsin is easy veritas. Santificalos ito verdad, to palabras is verdad. Walay pangatarungan nga mulungtad kung kini, dili magsugad sa kamatuoran. Bueno, ang among trabaho ron mga higala, mga viewers sa Facebook, mga followers, actually kini nga layong sa katarungan, dugay-dugay na rin ang CPH. Nagpaslamat ko nga nakatulog-tulog mo din sa atong video. Now, ang atong kihimo ron mga higala, usa ka comparative study. Now, ang topic, Iglesia for Iglesia. Ang among trabaho ron, ang pagsulti ra gyud ninyo sa tinuod. Unsa imong trabaho? Unsa imong trabaho, Jesus? Ang pagsulti sa tinuod. Unsa isulti? Wa ilabot ang bagang ining urasa sa kabuntagon. Sa Kayas 8:16, nagingon ang usa ka propeta, ang inyong isulti ang matuod nga na sa iyang isigkada. Unsa isulti? Unsa isulti? Sumala sa mabasa ang tinuod, ang tinuod. Now, munang likod may mo pabarog sa tinuod. Nga naman, basta dunay tinuod, doon na po'y bakak. Dunay magpamatuod, doon na po'y magsupak-supak. O na nga, magpamatuod, may nga ang Seventh-day Adventist, magkay tinuod. Amin ba? Ani man amin ng atong mga bisita ko. Amin. Ano, ako salamat tayo Kristo. Mamalakpak na tatanan di mo action man. Kapag-kapag. Dili ta mga suko ini. Comparative man eh. Ang among gipresentar karon, inyo pong analyze diha. Pagkahumana mo present, ang among mga pinalanggan mga CFD, sila na po present. Ato ra gihapon pamalandungan kung asa gihaw sa Biblia. Tinaw dire.
Inaya ay para mag-alanganin ng uban. Mao ni atong trabaho. Now, ang Mateo 16:18 mauni ang pundasyon sa tanan nga mga sikta, tanan nga relihiyon nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Dinhi sila manukan. Dinhi manukan. Iloganay ining teksto ha. Pagkahuman, di kayo yun, debate. No, ato na kong basahon. Pagpakitabang ko ninyo mga kaubanan ako, yung grupo sa 3 Media. Mateo 16:18. Atong basahon mo nang muhakyang itugdo na ko itig basa. Okay. Atong basahon. Kung unsa yun, ang mabasa sa Mateo 16:18. Okay, atong ipabasa. Matius 18, nagkariyan din. Paul, sultian ikaw Mos Pedro, o sa ibabaw nining bato, pagkatukuron ko ang akong iglesia, o ang gahom sa kamatayon, dili kayo magkabuntog niya. Laliman ka aron pagkasultihan. Pedro, sultihan ka ka. Ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wami nun si Kristo. Oy, Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong mga. Kay kong mga, plural. Daghan. Tinood nila. Tinood ba? Sa English, ningon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Wa siya ningon, Peter, upon this rock, I will build my churches. Tinood nila. Wa siya ningon churches. Ningon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Singular. Sa ato pa, sa 20,227 ka mga sikta o relihiyon na narehistro sa Securities and Exchange Commission o sa right tinuod. Ang ba? Babay. O sa right tinuod. Iyon siya. Tukuron ko ang akong iglesia. Naay pangalan? Naay pangalan. Wow! Anhitas Grigo. Naunsa ka ng trabaho. Kay sa New Testament, patay ha? Sa New Testament, ang original nga pinulungan nga ginagamit sa panahon sa unang mga Kristohanon, ilabi na yun ni Ginoong Hesus is Greek o ginagamit sa mga Hudyo. Ingon mga igala din hindi siya mga igala Greek Interlinear New Testament. Okay? Atong subayon mga igala kay mo mani ang atong nga pasukaranan o kini sa bagong tugon din hinana ikotlo ang mga translisyon. Kaya dunay mga translation, base dunay translation ba kamang lupad nga dili konektado sa original nga Griego, di na po na pwede. Ha? Di na pwede. Kuan na kung kay na po sa ni Alfred sa iyan. Okay? Okay. Dire lang. Okay. Tara. Insaya nagsuat ini. The Interlinear Greek English New Testament. Kinsa si Alfred Marshall. Atong patugan ng Mateo 16:18 iukap ko. Atong basahon sa makadyo ang Griego. Kay mauni ang pinakauna mga higala nga o original sa bagong tugon is Greek. Kanang uban mga translation naman na kung doon ay mabasa nila nga na-claim na sila mo itinuod ay mabasa. Okay na basta muhaon sa original. Pero di muhaon ron. O naikihingon. Di na pwede. Mateo 16:18. Naadi sa likod. Kinagpilit. Dari. Ay ko ako po sa lang kapapil. Nagpilit. Ato, okay. Dala. Ingon siya. Mateo 16:18. Taoran na ito kagipara. Kago disoy ligo o diso Petros kay ibitaw dito Petra oy kudum ninyo moten iglesia kon atong subayon tre dili iglesia sa mabasa iglesia singular gihapon may gala wala ra gihapoy pangalan karon ngano mi kliman nga ang Seventh Day Adventist tinuod tungod kay ang nagtukod si Kristo kinsay nagtukod sa usa ka iglesia ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. Kining Kristo nga magtutukod, wa naghatag og pangalan dinhi. Wa gyud.
O niya, anong tumutumuan man. Walay Seventh-day Adventist din he. Nawala. Diri nga side mo mga katubag. Nay nabasa? Wala. Sa Grigo, why nabasa? Kung doon ay ubang sikta o relihiyon na mainon na, pilan lang? 5 minutos. Kung doon ay ubang ningon niya, amo mo'y tinuod, mabasa sa Mateo 18. Atong subayon sa Grigo, kung sa Mateo 18, kung mabasa ba diha, ang imong ipasakuban. Kung wala gani, ang imong gigamit na translation, butlog. Butlog. Kung mugamit kang translation na dihaon sa original, butlog. Big. Salamat sa 5 minutes mo na pili. Mauna na ang gihatag ni Jesus sa iglesia, attitude, karakteristik. Mayong balita, Biblia patabang kong mga kaubanan. 18 pamangta, di ba? Mateo 18. Atong yarangkada sa 19. Mateo 18, 19. Atong ambakan ang 19 kay naman ta sa 18. Parang maklaro ko niya, kamong mga audience, magtigo mong daghang pangutana ninyo kay, Okay, ato sa ipapasa. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawo sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinisyuta, idili usab dito sa langit, o ang imong idugot dinisyuta, idugot usab dito sa langit. Karting nindota, oy. Karting nindota. Ang iglesia nga gitukod ni Jesus, dili ang pangalan maoy Elhanan. Pangalan? Pangalan ba? Dili. Unsay ihatag ni Kristo? Ingon siya, atong ihatag din Yahweh. Yahweh. Ay napin mo Yahweh. Ayun siya, ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang mato niya iglesia, dunay ipangdili. Hasang klarohan. Unsa siya? Dunay gidili. Pero wala gani gidili ang imong ipasakupan karon. Dili na maoy tinuod. 2 minutos. Doon ang pagidili nga gamay na pud kayo, di hapon na maoy tinuod. Ang tanan na gidili, gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, doon ay gidili gani maunay ilhanag sa batong iglesia. Usa na usap sa batong tugon, ang pamatasan sa magtutukod nga mao si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, Lucas 4:16. Sumala siya batasan. Kada adlaw Sabado, naa siya sa simbahan. Muna nga ang Seventh-day Adventist, maayod yung pagkahapon, maayod kayong magkali, makaangkon yun nga, ang Seventh-day Adventist, maugihaw sa itukod ni Kristo na iglesia. Una na atong pasalamatan ang tanan nga di akaron, aron makadungog sa mga presentation. O niya kay ang nabili na kong na minuto, adunay 1 minute. No? Muna may gala nga, gikan yun sa original, ang karaang tugon palagdaan, ang doctrine sa Seventh-day Adventist nag-exist na hangtod karon nga panahon sa ato nga presidente. Muna may gala nga, ang Seventh-day Adventist, mao ni siya ang iglesia nga nagsunod yun sa kabalakuran sa Ginoo o nagsunod sa iyang mga doktrina tungod kay kini nga iglesia sa daang tugon palang daan gitawag na iglesia dato gitawag siya kahal sa daang tugon sa Old Testament sa Hebrew kahal tana gitawag nga iglesia sa kalingawan sa hingala nana pagapos bagong tugon gibalik-on na lang ni Ginoo. Okay may gala, so murag no more time naman siguro at 29 seconds. Muna may gala ang atong imoon karon ini ko sa kadayugo usa ni kaminsahin nato na mapamalandungan nato kaya ang iglesia nga gitukod ni Jesus. Number 1, iyang ipakita mga karakter sa iglesia. O kanang karakter sa iglesia, mo ay karakter sa magtutukod mga higala, mga kaigsuonan. Una nga nagalawon ko na kamo niya. Okay, salamat. Salamat kayo sa panel sa mga igsuonan to sa Seventh-day Adventist. Atong ihatag karon ang 20 minutos sa panel sa atong igsuon sa
Roman Catholic Church. So daghang salamat Mr. Facilitator o sa ato timekeeper. Saan man eh? Sa duha ka mga amigo nato nga masabanista nga nagbabarong sa ilang simbahan. Sa tanan nga mga Seventh Adventist o sa tanang mga Katoliko, malaing tinuhan, ang among kinasingkasi nga pagtimbayan kaninyo, maayong buntag ka natong tanan. Kini nga dialogo, doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa ba sa duha ang tinuod nga gitugod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist Church. I hope nga sa atong pagpaw nga mauli, madala nato ang nagbuntaog nga kamatuoran kung kinsa sa duha ang tinuod nga gitugod ni Kristo. Ako unang basahon ang mismong basahon sa Seventh-day Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, Numero 12, Disyembre 1928, Pahina 29. Paminawan ninyo kung unsang ipamatuod sa Seventh-day Adventist Church sa tinuod nga gitugod ni Kristo. Unsa may kaingon din The Apostolic Christian Ancient Catholic open and close parenthesis Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine in AD 321. Amen. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan nato Ginoo. Mismo ang akong kaatbang mipamatuod ng gitugod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na'y paglaom ng Seventh-day Adventist mahimong tinugod ni Kristo nga naman gipamatudlan sa ilang basahon nga ang gitugod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtukod na lang sa ilang goodwife kay wa naman sa puruhan kang gitukod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa ka Espidno, bisan moabot pa sa Pluto, di gyud ka pruibang Seventh Adventist, mao ilan na lang. Timailhan, nagtuman-tuman kuno sila. Uy, kung ang basihan ng pagtuman way laing tinuod kundi ang Judaismo nga relihiyon kasi silang isuko. Hatag sa palasyo sa argumento na kuno si Kristo misulod sa sinaguga, batasan ni Kristo, mao kuno ang batasan pod na sumusunod ni Kristo. That is absolute and true. Kay kung mao ka na, ngano man nga si Bacalares niadto man sa Israel, wa man mo sulod sa sinaguga sa mga Hudiyo. Ngano niadto man sa apartment? Kung mao nay argumento usa ka na tahagog ka ug huyang nga argumento kay patuon nato nagitugod ta ni Kristo kay misunod ta sa batasan ni Kristo. Unsay prueba? Dinhi sa Lucas kapitulo, basahon nato. Nawag yun makatunong sa argumento kining ato papinanggan. San Lucas kapitulo 2:41. Excuse me, Brother Paul, stop sa ito kadit. Kadala brother, ay reklamo ang one, because I? Objection lang, Mr. Facilitator. Klaro man kayo atong isabutan ka kaniya. Stand by our topic. Ang imong reliyon mo, imong pamatud-an. Yes. Dili ang Seventh-day Adventist may kamito nimo. And that is the rebuttal speech, Mr. Facilitator. Kung dili nato na siya mapungan, walay kalahinan sa rebuttal o sa affirmative stand. Okay. So I beg to object, Mr. Facilitator. May comment, sir? Okay. So maubitaw, nagigamit nako ng inyong basahon na ang gitukod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba na pagpruiba na ang akong iglesia gibarugang tinukod ni Kristo kay bisan ganing inyong basahon nagpruiba man niana? Oh, ako nang gidawat.
Okay, thank you so Nakomit much. ang introduction na akong ipasiunhan nga Brother Paul Alima, with due respect, Paul Alima, I am talking the facilitator, not you. yes. Lead the facilitator, not you are not authorized to respond. I am raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Di ba nga ang monitor sa ako? Okay, Iyan for a naman while, okay. for a while. Basta ko lang to, dahil lang Brother Paul, nakastop pa itong time. Nag-raise of points ang Seventh-day Adventist nga it seems a rebuttal sa speech nga stand. Mautana ko ni Brother Paul. Brother Paul, you will accept sa iyang stand? Yes. Okay, so- Mao gyud ang akong pagbarog dinhi nga ipruiba nako nga gitugod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Ngani sa akong intro, ako nagigamit ang inyong basahon mismo. Nga nag-ingon dinhi, the apostolic Stop sa nato ang explanation. Gusto lang ko makibalo sa kung ditso, accept man nimo nga dili rebuttal sa imo para dili to rebuttal. Stand na to sa Kung imo. may gusto nila ang akong pagbabarog ng Roman Catholic Church, kung yan ang debata, okay na para sa ako. Okay. I-grant na to ang ilang Okay, kailangan stand by sa akin, nakakuha na itong time. Dili ba, padool rin kaya ang atong mic ko sa lakapong. Number 9 mic, 9 mic. Una na. Atas. With siguro si Mr. Paul Alima will enhance, well-oriented, in this part of debate. Do not drop names here. Argumento po tayo, Mr. Paul Alima. Nagamit kang Chris Bacalaris. Huwag kang ma-oriented sa set of debate. This debate is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di ka mag-drop of names dire kay huwag mo balos ni mapukus mo. Okay. Alaki ninyo. Stop. Nakuha na ako ang point, nakuha na ako ang part. Akong desisyon, Brother Paul, I respect your idea. Ganina naman nato nag-istrihan, so let's move. Ang request sa Seventh-day Adventist, ganili na natin mag-drop of names to prove. I hope, ingana po nakita po sa inyo, so unya ha? Because, kiningan ko. Brother Paul, kaya ayaw overrule. Let's go sa atong pagpabarog. Wala na. Palaw ko sa mic. For fairness, dili ta makamove kung ato ning balis-balusan, no? Dito ta sa pagpahayag. So, nag-request atong kaigsunan nga dili mag-drop of names. May I overrule? Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nakabilin is you have 16 minutes and 30 seconds. Let's go. Ang tinuod na simbahan nga gitugod ni Kristo, doon ay ecclesiological development. Maila nato ang tinuod nga simbahan nga gitugod ni Kristo. Kay dito kini nagsumikat sa Jerusalem o buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa ang Ginoo nagtukod og sa lamang kasimbahan nga kini mahimong universal o makailapon. Tungod niini, ang Ginoo mismo mibarog tupad sa iyang apostol. Buhat Kapitulo 23, versikulo 11, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga magpamatuod kausap kanako dito sa Roma. Maunang ang simbahan doon ay gitawag the roadmap of the true church founded by Christ ng tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o kiniilugway sa Roma. Takdo pa kini sa kasaysayan sa Iglesia Katolika. Perting takdoa. Nanong gusto man sa Ginoo nga ipaabot kini sa Roma. Tuba, Roma Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 8. Kamong mga taga-Roma, gipili kamo katawhan sa Dios, gipangga kamo sa Ginoo o gitawag kamo sa pagkabalaan. Versikulo 8. O diha kaninyo reperani sa Roma ang pagtuo mo kaila sa tibuok kalibutan. Epestes himon in katanggilitay in holo to kosmo na ang pulong nga katahulos.
Sa ato pang kabubuton sa Ginoo ang simbahan mahimong Katolika unsay gamiton ang Roma naman during the time ang Roma ang iyang scope is universal. Mao nang sakto ang giingon sa summary sa Iglesia Adventista nga miingon sila the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Naon sa daw? Established by Christ. She became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na ito, Ginoo. Dili na kayo mabangbang kining maong nagpuntaog kagamaturan ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan, si Brad Stalwart, anak mani ni Alfredo Ngoho Sr. Si Stalwart na anak ni Alfredo Ngoho Sr. na himong Katoliko. Ang pangutana sa dihang nahimong Katoliko si Stalwart, di na ba siya anak ni Alfredo Ngoho Sr.? Anak siya one and the same. Mao nga gitukod ni Kristo, giproybahan sa roadmap of the church nga mao kini ang simbahan nga gi-extend ngadto sa Roma. Doon na po gitawag quantitative development of the church. Kung gusto nimo matrace back ang simbahang itukod ni Kristo. Unang Korinto Kapitulo 12, versikulo 28. Ang mga apostoles, mga unang membro sa iglesia sa Ginoo. Lucas Kapitulo 1, nagbili na sa Ginoo og laing 72. Sa pagka-Pentecost, buhat 1:14, 13 hangtod sa 15, nagtigom ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat Kapitulo 2, 41-42, nahidugang na po ang 3,000. Buhat 5:5, nahidugang na po ang 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod nga iglesia, gidugangan ni Kristo o mga membro kada adlaw. Mao kay San Juan, sa Juan Kapitulo 7, versikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naway makaihap, gikan sa lang kanasuran, katawhan o pinulungan. Siya ro gikan sa first century. Kada adlaw gidugang membro. So ang tinuod nga iglesia, niining tuig 2025, usa na kadako nga pundok. Kung may laing pinakadakong pundok ng iglesia, ang Iglesia Katolika. So base sa akong i-prove, ang Katoliko ang adunay realidad, adunay reality ang iyang mga argumento. O sumala sa ilang basahon, balikon ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan natin dito. O atong ipadayon, atong kaupan ang nahibilit ng minutos. Salamat kayo, Brad Paul, ug sa akong mga former comrades, Brother Gary, Edwin, sa imong pag-facilitate nini, sa mga kauban ako nga debater sa Seventh Adventist, salamat kayo. O sa amuang nasyonal, salamat kayo sa pagtugot. O sa mga kaubanan, na sa akong mga followers nila, sila bro, Jim Australia, shout out din nila. Okay mga kaigsunan, gisgutan sa atong kauban nga ang simbahan Katoliko gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Onya si Brad Daryl kanina nagisgot pod og Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 dunay Pedro diha nga giappoint sa atong Ginoong Jesucristo. O kinahanglan ato ning subayon kung kinsa ni Pedro nga gi-appoint sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nga ang simbahang Katoliko dunay gibinlan ni Kristo sa iyang pagtukod niya. Gani ang Biblia nagsulti sa gitawag o Biblia nga gitawag og The Message Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Remember, matod pa ni Apostle Paul,
remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan ni ining maong simbahan. Ang Biblia nagtug-an sa Apostol Pablo nga hinumdumin ninyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtukod ni ining Roman Catholic na simbahan nagpagkatao sa atong panahon, sa ilang panahon nagpagkatao ug miapil siya sa lista sa kasaysayan sa kalibutan. Kung adto tag kasaysayan mga kaigsunan, mao kini ang dako nga ebidensya nga dili malangkat sa atong mga igsuon nga mga Protestante. Una natong tanawon mga kaigsunan kining gitawag og Young Student Learning Library. Ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So atong tanawon mga kaigsunan ang ingon sa maong kasaysayan. Ingon sa maong kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page nga 2,293. Matod pa. Roman Catholic Church. Mo na ito ipamatud-an karon. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the one same religion, Christianity. There were no separate sect or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Palakpakan natin. Sulod sa nilibog ka mga katuigan, ang tanan day mga Kristiyanos, naisakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahana, dunay gibilin na Pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishop in Rome who has been called Pope. Perting nindota mga igsunan. Palakpakan na itong Ginoo. So ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gipinlan niya Pangulo nga gitawag og Pope. Leader sa atong simbahan. Sa Scholars Encyclopedia, atong tanaw. Matod pa ni Apostol Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan man ato ning kasaysayan? Book it, verse 8. Read the history book and see. Sumala pa sa maong history book mga kaigsunan, the church was established by Jesus Christ as a visible, independent, as well as supernatural society. Christ gave the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community, but to the apostles. Under successor, the bishop of the church. Kung ang simbahan nga imong gipasakoban, walay obispo, dili nakmao ang simbahan nga gipanagyahan sa atong Ginoong Jesucristo. Buhat Kapitulo 20, versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, atong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles. Kini wa na atong Ginoong Jesucristo dinhi. Matod pa sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 20, versikulo 28. Atong tanaw. Ingon siya dinhi. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unya sa gingon, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga gipakamatyan, giulaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani,
Sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 1, si Kristo, Pangulong Pari. Imposible po na si Kristo, Pangulong Pari, ang iyang simbahan, way mga pare. Dito, Kapitulo 1, versikulo 5. Atong tanawon. Ingon ang Tito, Kapitulo 1, versikulo 5, nagibilin ko ikaw sa Krita, aron butangan mo og tagsa-tagsa ka mga pare ang mga syudad. So kang imong simbahan, wala nakalinya nga mga pare, questionable siya makaigsoon. Pinalaya Kapitulo 5, Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto 6. Matod pa ni Apostol Juan, gihimo kita niyang gingharian sa mga pare aron pag-alagan sa atong Diyos. So ang atong simbahan gibutang sa Apostol Pedro, isip mao'y puli kaniya kay ang atong Ginoong Jesucristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan butangan og magpangantay. Usa sa Apostol Pedro, puli sa atong Ginoo nga magpalantay sa maong simbahan. O na pagkutana si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. Ono Pedro Kapitulo 5 versikulo 1 matod pa ni Apostol Pedro. Ako nagahangyo kamo kaninyo nga mga pare, ingon nga ako pare usab sa Dios. Matod pa ni Apostol Pedro, pare siya. So kining simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, dunay mga obispo gibutang sa iglesia. O kining simbahana sumala pa sa kasaysayan nga atong ipagbasa, si San Pedro ang unang gibutang nga leader sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay niini. Dili ba siya mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba pag Sabado o wala? Kay kung moingon tag tinuod ang nabatasan Lucas 4:16 nagsimba Sabado. Daghan kayo mga sikta karon nga nagsimba Sabado kinsa kay tinuod ana nila. Di ba? Naapay mga sikta karon nga nagsimba Sabado, nagtuman gid sila sa kabubuton sa Biblia sa adlaw Sabado. Na Face of the Trumpets, na Yom Kippur, tuman nila na. They are Sabbath keeper. Ang pangutan natin sa itinoon, umuklip na pinaagin ini. Actually, ang mga Katoliko, ang marka niini, sumala pa sa mao nga basahon. Ang marka sa atong simbahan, itawag siya usa. Huh? Okay? Dagan kay salamat. O mayong buntag na kami. Okay, palakpak tabi mga kaigsunan para sa ato ako. Lindot kayo mga diskusyon mga kaigsunan, no? Stand sa Seventh-day Adventist, stand sa Roman Catholic Church. Pinhawa sa tagamay, kay medyo nagka-tensyon. Ginadulong sa Brother Salvador dito kay mga maning ambasador. Nainom sa magtubig-tubig, kaupan, tubig, para mahimong okay ang tanan-tanan, no? Okay? So, wapatas katunga mga kigsunan sa ito ang friendly dialogue karon. Usunod, tagaan ako 15 minutes para sa ribatal. Pasabot na ito sa ribatal, ha? So, katong gi-explain sa Bigastan, halimbawa, kung ribat ang 15 na, 15. Oh, 15, yes. Halimbawa, ang muribat ang Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic ang nag-stand. So, pasabot. Iyang itakel, isgutan niya. Gusto ninyo 50? 10 last 10. 10 lang? Ang ribatal? Ano sa mo sa inyo? 10 lang? 10 na nagputang 3. So, okay mo ba? 10? Tulo. O, 10 lang daw. Kaya marunting man yun ito na po. Kung hindi na matapos ron, padayon na ito magkaon. Okay. So, balik ko na ito ha. Pwede na matandog ang ilahang, pwede na mo drop of names, pwede na mo tandog sa ilang mga write-ups, sa mga writings, sa ilang mga books. Pwede ang names. Okay, dili mayo. Okay, sige. Pero yun na yung gwapo ka, di ba na pwede?
Guwapo si Tritz. Basta appreciation. Okay. So, ready na? Okay, kung ready na, ang atong rebuttal na 10 minutes, ihatag na ito mga ka-excellence sa 70 Adventist. Your time starts now. Okay, mga tubang iko sa itong mga hikalang makiksunan ng mga mga gwapo, nining nga buntaga. Doon na kasabihan, makiksunan nga yan imi tungod ka lang sa kamaturan. Muli good me makiksunan na dalag hapon ang among kamaturan. Katawa na. Ang kuna tayo 15 minutes nga rebuttal. Excuse. Stop sa kanitang time. Ikson, bago na tayo nagsabot nga wala tayong kadyawan na yan, palakpak lang ta. Atong gihangyo ang mga Roman Catholic o mga Seventh Adventist nga kini nga debate dili ni siya kinansiyaway. Ayaw dadayin yung batasan sa sorry. Roman Catholics, ayaw nyo dalayin yung batasan diri. Ospunan ko, I have the authority to stop this dialogue. Dili ko yung paburanan ko sila, kaya dili ko kalapisan sa Adventist, ayaw gid mo paghimo ana. Mga pinalangga na kong Roman Catholic, ayaw mo yan nagsun, kaya nato diri. Actually, ano ito mo idea? Si Brother Stalwart ang naka-idea aning hinuuni nga nga kanindot na atong dialogue. So, ang tanan na accusation o sabay tawag na ito na mahatag na ito ang Brother Stalwart. Therefore, palihog lang, ayaw mo pangkansyaw, ayaw mo pagkatawa, palakpakan lang na ito. Or else, tapuson ko ning dialogue. Okay? So, I really love this dialogue. Wala ko lang buot sa inyo, wala ko pabor po sa inyo mga Seventh Adventist. Dili na ito ng buhaton. Padayon ta as professionals, padayon Brother Dritz, ang oras di mo, doon na kay 9 minutes and 45 seconds. Thank you. Thank you so much, Mr. Facilitator. Dali ko magsugod, magsunan sa pag-ribat sa itong higala nga bago magin niyang kibuyan siyang bakisunan. Medyo basa-basa pag yun niyang bakison na nagpamatuod siya okay lang, don't be excited, okay. Nagpamatuod. Bro. Dili na ito mo gamit o kanang kwan. As sa atong isabutan diri. Anything nga maka-offend sa imong gatbang atong nikayan. Walay offense basta ang gigamit nila bisan kung sa word ang gamiton nila basta sa ilang i-discuss sa staff. Pero hangyo na nako anything nga maka-offense ngadto sa imong gatbang ato ra likayan. So, nakista pa mo ba? Yes, nakista. I need to... Sige, thank you. I'm stand to be corrected, Mr. Facilitator. Ako kaya ng Mr. Facilitator ng sunod. Ang punto man ako makiksunod ng mga bago pa niya kilito mo. Mo pasabot na ako makiksunod. Na yan i-claim na ang succession sa pagmatuod ng Iglesia, gikan ko na kang Pedro. Kana siya nga claims makiksunod, that is hypothetical claims. Nga na makiksunod? Ang ilang ranggo sa ilang Santo Papa, sumala sa referensya, makisunan. Sa church history, kitawag na siya Pontifex Maximus. Ang ilang Santo Papa, o sabay kitawag Pontifex Maximus, mga higala makisunan. Supremo, kana siya nga ranggo makisunan sa pagka Santo Papa. Gikan ka na siya sa pagano. Dili ka na gikan sa Christians trace by the apostles, mga kaigsunan. Subang karutan na ni siya nga claims. Tungod kay ang pagkasanto Papa, mga kaigsunan, ang kanang Pontifex Maximus, sumala pa sa itong referensya, kung gusto nilang ipapasa, gikan ka na siya sa mapinggan nga mga concept, Pontifex Maximus. O ka na siya nga claims, wala ka na siya ni claims ni San Pedro. Tungod kay ang early Christians, mga higala, mga kaigsunan, gitawag ka na siya servant leader, dili supreme leader. Mula doon ang mahaong ang ilang Santo Papa makiksunan as Pontifex Maximus sumala sa early Christians na concept sa mga leader sa Iglesia. Ikaduha nga pag-refute nato sa atong kamatuoran makiksunan. Muna nga yan higil mitungod ang alang sa kamatuoran. Muli igin may mga higala magsur bit yapon ang kamaturan ba dito. Matupa sa itong higala makaisunat na Mikaela Katahulos. Ato na yung magsunat nung
sila sa original Greek, walay exact direct diretso nga word yung Greek katahuros. Imbento na siya sa atong higala ng mga major speech sa atong Roman Catholic Church nga mga higala mga kaisunod. Granting nga mikailap na sila tibok kalibutan. Nag-ingon ang San Mateo Kapitulo 24, kining maayong balita, igakailap tibok kalibutan, muabot na ang katapusan. Granting kamuda, nagkapakailap na tibok kalibutan, nanuman wala muabot ang katapusan. Buti masabot, piki ang pagpakailap sa kamatuoran matong panila mga kaigsunan. Huwag tanaw na ito ang history mga kaigsunan in the early Christians, because the book of Acts mga higala mga kaigsunan is a little history of the early Christians nga ang unang gitukod sa Ginoo nga membro mga kaigsunan gikan sa 12 ka apostolis, Mateo Kapitulo 10, gisundan sa mga 70 ka mga disciples, Lucas Kapitulo 9. Minaghan ang iglesia mga kaigsunan nahimong 120 panahon sa Buhat Kapitulo 1. O niya na ay nakabig ng mga 3,000 sa Buhat Kapitulo 2. Sa Buhat Kapitulo 3 mga kaigsunan nakabig ang mga 5 ka mga libo. O niya matong pa sa Biblia mga kaigsunan, Buhat Kapitulo 6, versikulo 7, ang mga na-convert, ang mga nakabig dito sa Jerusalem, pertingin naghana o mga pari nga nakabig diya sa pagtuo mga kaigsunan. Buhat Kapitulo 6, versikulo 6, versikulo 7. Kanya matong pa sa atong short history mga kaigsunan, gitawag ato siya mga Hudiyong Kristiyanon. They are the Jewish Christians, not the Roman Catholic Christians karon. Emo tanawan mga kaigsunan, gitawag ka na siya sa Griego nga Judeo-Kristiyanos. Buti pasabot mga kaigsunan, ang iglesia nga itukod sa Ginoo panahon sa unang siglo, mga sabaristang dagko. Bisan gani ang atong mahal nga binin, mga sabarista tong dagko mga kaigsunan. Lucas 23:56. Sila sa Maria nangandang ang haplas o namahulay sa Sabado. Buti pasabot mga kaigsunan, the early Christians, even in our Blessed Virgin Mary, are Sabbatarian mga kaigsunan. Sayop kayo mga kaigsunan nga muklenta, we are the true church. Nga nisulpok lang na 1000s mga kaigsunan. Doon ay mabasa sa atong litra por litra, mabasa mga kaigsunan sa atong church history. Kini sa Macrovincia Britannica, Roman Catholic Church, established 399 dito sa Jerusalem. Nya mga kontak kamot ang gitukod ni si Kristo, por Dios por Santo mga kaigsunan. Namatong pa sa atong higala mga kaigsunan, nagikan sa Roma, gikan sa Jerusalem, ang iglesia sa Dios nga gitukod, gitawag ka ng Church and Jerusalem. Mga iglesia nga naa sa Jerusalem, katong iglesia nga naa sa Jerusalem, muingon itawag mo nga Roman Catholic to, por Diyos por Santo mga kaigsunan. Layo na sa bahawat. Kung sa isda mga kaigsunan nahalaw, wala kas pungkasan mga kaigsunan. Nemo tanaw na mabasa na siya mga sa Lucas 24:47. Doon ay iglesia dito sugdi ang pagpangwali sa Jerusalem mga kaigsunan. Nanyamatog pa sa Sagrada Escritura mga kaigsunan. Gikan sa Jerusalem, midaghan ang iyang mga tinunan o matod pa sa ilang libro mga kaigsunan. Church history written by John Lux, Reverend John Lux. Then is the page 87 mga higala mga kaigsunan. Naganoyon ang atong
unrefutable facts. Hindi ma-refute, makaigsunan na facts. Mato pa din the Est never adopted them, perhaps, because from the earliest times, sa unang yun ka makristuhanon, Sabado, Saturday was regarded as a holiday of the Christians of those parts. One minute. Diin man yung Domingo nila mag-eksunan. Sumala pa sa church history. Ang Domingo, gikan sa solis of the vegan. Hihimo nilang adlaw sa Ginoo mag-eksunan. So sa layo na kayo. Ang ato ang cooperative study, Brad Briggs, wata cooperative study of Sabbath. Facilitator. Yes. We are not Please studying facilitator. We are not studying about Sabbath. Okay. We are studying about true church. So, Domingo sa Padong Mariaha. Okay. Makakalayo ka na sa ato ang perspective na topic. Okay. Please, balik lang ka sa topic. You have 32 seconds sa ang atong nasabutan kanina, duha ka topic, di ba? Sabbath at Peter. Tama? Sabbath at Peter. Contradiction, Mr. Dili siya. Ang atong nasabutan ko siya na topic, true church lang siya. True church lang ginasa. Brother Salwar, Wala mo. Dalang. Kaya ako may istorya, dalang. Ay, nagsabak. Nagsabak na bro. Ang imong stand kanina sa second stand ninyo, it's all about Peter, ang connection ni Peter kanina. Pero katong topic kanina, usa to sa mga main topics supposedly nga itong istoryahan. Yes. Bali, nasapaw ni mo siya, ni okay lang ko kay nag-istorya man ta kanina nga. Connection ba to siya, bro? Yeah. Actually, Sabbath is a part po sa True Church. So, mahita po kani karon, karuhon na lang na to. Karuhon na to. Na-exclude man ni mo ganina tong about kay Peter. O sa may plano to, putlo na lang to, dili na tamay si Peter. Or sumpay ko siya. Mr. Facilitator. Dili na, kuha na to siya. Kanang, dito na lang ta sa ato ang kuha na founder to founder. Alin na lang, nasugda naman yung kanina, actually, kitubagan niya ganina sa rebuttal about po sa Kristo ni Peter. So, duha na lang, mahulog na lang dito, nasugdan mo na to. Sige, kuha na. About kay Peter o sa na. Bro, Charles Peter na lang. Yes, wala na so- Sabbath. Yes, wala nang Sabbath. Wala na, di lang na Mr. Facilitator, Okay, paminahon sa na to. Yes. Contradiction, Mr. Okay, Facilitator. go ahead please. We just to clarify this. Ang among stand of view sa True Church, pinagi sa batasan. Okay. Dili mo pwede mo pugngan. Kung sa among argumento sa matuod kay Iglesia. Okay. This is our stand. Depende na natin sa unang niya pagribat. Kaya nga mo ang pagkamatuod sa mga Iglesia magsunan, ang Seventh Adventist dogma o kiniyag batasan apin ang sabat na na. Okay, thank you. Dila lang ang patason. Brother, any comment? Alang sa tanan. Di na lang ko mo-comment. Okay, sige, thank you. So let's go. Maison, sa Seventh Adventist, ang ilahang stand nga ang true church is including the attitude or character which include the Sabbath. So, si Brother Stalwart, go. So, doon na pamantay duhang kakuan, doon na pamantay upat ka tipugan. Doon na patay ka upat ka 10 minutes. Okay, so, Mogolta, you have 32 seconds remaining. Sa sunod aning mga ribatal, magamit gyapon to. Ako siguro hangyo ngani, wala tayo clear rules kung maapil ang Sabat, maapil ang baboy or whatsoever. After ani sa inyong stand, mo break sa ta, nyan atong i-fix, then kaon. Pag umagkaon, balik ta. Kaya lisod kayo gulang kaon niya, pangit kayo, stand. So, you have 32 seconds, Brother Reds, go ahead. Okay, thank you so much, no? Minuto na ito ng 32 segundos, mga igala, mga isunan. The Sunday, that is solace of the pagans. Ang Sunday na ikikan gis pagano igsoon. Ang Sabado, kanayong gisimba niya ang Santo Cristo. Sa Badista tanon ako, Engri, Isos, Nazarenos, Rex, Eudorum, sa Badista na, di na dumingis na. Gold, the day of the Lord, Dies Dominica, kinsay nag-ingon ini, in the language of the church, dili sa Biblia, mga igala, mga kaiguna. Napupos na ako. Sorry kayo. Thank you kayo. Ito sa rito may palihog kay mag-init kayo.
Musta sa dito ko? Ato ning effects ni. Mga tutag langit na naman kaigsunan. Wala yung mga tulangit ng mga hambugiro niya, mga taas o karbo. Wala yung mga tulito. Sigurado ko, ibilin mo si Yuta. Ano ha? Okay, thank you kayo. So, buoyin mo, stand sa ni karon yung mga unta. Okay na ba? Sige. So, mga kaigsunan na to, mga Catholic members, you have 10 minutes o ang inyong oras starts now. Hello, mic test. Okay. Una sa tanan, daghang salamat. Hello, mic test. Hello. Hello, mic test. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa atong Dios. Ikaduha, sa atong facilitator, si Brad Gary. Third, ang atong mga panelists sa Seventh Day Adventist, of course. I do not want to forget the audience. Daghang salamat sa inyong pagkanin. This is not the usual kind of debate, but this is a sort of dialoguing and using rebuttal both sides. Then I would like to start the rebuttal speech of mine nga matud paganiha ang tinuod nga simbahan walay pangalan. Apan dinhi sa maong basahon sa Seventh Day Adventist, the Voice of Prophecy, Friendship Force, PO Box 0433 Cagayan de Oro City. Gingon dinhi usa sa timaan sa matuod nga iglesia. Kisa na gingon ang ilang basahon sa Seventh Day Adventist. Usa sa timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkahiusa. Abi man ako way panganaman di timaan. Mao man ni di man di karakter. Kay matud pa ganina karakter kuno kinaiya. Unya diri sa maong basahon ang pagkahiusa man. So, asa may tinuod dito? Katong gisulti kaniya o kining ilang basahon? Ikaduha, matud pa niya way pangalan, Mateo 16:18. Apan ang ilang libro, uplifted by Ellen G. White, giingon din 1860, September 29, Lane, Seventh Day Adventist was chosen. Nakalagi pangalan. Sabi, gisulti ginoon na Okay? The most important thing that I would like to point out, brothers and sisters, giingon din the 1860 saw Ellen White and her husband in the forefront of the struggle to organize, meaning pag-create, to organize the Seventh Day Adventist into a stable institution, dili si Kristo. Mao na mga kaigsunan, kung tanaw nimo ang pamahayag, gaingon din ang gitawag o isa sa matuod nga ilhanan, mao kuno ang gitawag kinaiya. Kung mag-iskutan kinaiya, that is not objective, but that is subjective. Kay pwede kong mahimong matarong, pwede kong magtinarong, pwede kong magsunod-sunod in a superficial way, but that is not sincere. Kung sa subjective na, dili na makita. Ang tinuod makita, witnessing kipuy-an mo. Sumala nining libro gyapon sa 70 sa manay katapusan, ang hitabo sa katapusan panahon, 70 Adventist gyapon nga libro, nag-ingon dinhi, ang iglesia namugna sa masalaypon. So, dili maangkon nga ang karakter tungod kay ikaw buutan, tungod kay ikaw di mo kaog baboy, tungod kay ikaw simbag Sabado, ikaw nang tinuod. Kay pwede ko nang buhaton, bisan si Satanas, pwede niya na para malingla tao. Karon mga kaigsunan,
ningon siya kanina, nga wa ako no'y pangalan, Matthew 16:18, apan sa ilahang The Voice of Friendship Course, ikaduhang timaan sa matuon ng iglesia, mao ang pagkabalaan, naaman na gitimaan. Ikatulo, ang ikatulong timaan sa matuon ng iglesia, mao ang pagkakatoliko kung universal. Wa man miingon sa Seventh-day Adventist, it can be claimed that they are Catholic, but they are not Catholic in time. Why? Because the Seventh-day Adventist started only in 1863. Rather, the Seventh-day Adventist down to that year, 17th century. Wala. Paun sa mga himong ring universal. Ganito'y hakaw lang mo 18th century. Samantala, ang Katolikong gipasabutin ha, bisan asang kapita, according to the mind of the Universal Church, the Catholic Church is start from Christ. Pag-ingon ni Kristo, panlakaw mo mo kalimutan, that is the concept of your Universal Church. Matthew 22:20. Muna mga kaigsunan, karong panahon na, ni Barog ug dunay nahagpak nga pagpabarog, nga sumala ang ikatulo, ikaupat na niyay, ikaupat nga matuon nga iglesyang timaan, mao ang gingon, ang iyang ikaupat o mahinungdanong timaan sa matuon ng iglesia, mao ang iyang pagka-apostoliko. Di ba mga kaigsunan, the mark of the true church, kining maong tima nga unta, mahimong debate, nahimong dialog, pamatud-an ko nga ang gitukod ni Kristo, Santa Iglesia Apostolika Romana, ug naa ni diri sa maong ilahang basahon. Muna mga kaigsunan, wag yun mingon din bisag gamay na lang, nga kami po, Seventh-day Adventist, maupod ang One Holy Catholic Apostolic, wag yun. But, ilang giangkon ang timaan, nga ni atong 1870 opisyal nga pangalan, nga to sa Council of Trent, mga kaigsunan. Busa tataw og klaro, dili ni siya self-serving na dokumento, kung dili ilang basahon. Therefore, ang ilang basahon mo'y nagpalig-on nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolikong Simbahan mo'y tinuod nga Iglesia. Sumala panining Ministry Magazine sa atong mga igsoon po nga buutan nga Seventh-day Adventist, respectful person, nag-ingon din ang ilang libro. A good Catholic, of course, can be certainly be among the people of God. Kasi daw, niya kung karakter ang iskutan natin, iskutan nila. Kung sa ingon din ang maayong Katoliko, of course, can be certainly among the people of God, katauhan sa Diyos, ang Katoliko. Wabing mo din katawa, good people is Seventh-day Adventist or is they Catholic. No other denomination or Christian group nga mi-claim, nga mi-dawat o mi-angkol nga Katoliko sila. Walay lain, Katoliko lang. Kung doon na may muangkol, nga lain sikta, kana kasunod-sunod, kana kakopya-kopya, kaya nasayod pa kamo nga ang tinuod nga nagamit unang termino sa Iglesia sa pulong Katoliko, dili man Protestante. 110 AD, 107 to 10 AD, si Ignacio ang bisya ngadto sa Antioquia, Katoliko o dili SDA. Now karon kung ingon sila SDA na, then why not gawa ninyo gibutan diri Katoliko ang inyong gibutan o ang timaan sa Katoliko paupat ka buok inyong gibutan. So dili mabawi nga kamatuoran mga higala. O dili isa na mabawi mga kaigsunan nga kining ilahang simbahan nito'y hakaw sa 1863 mga kaigsunan sumala sa pagpamatuod nila. O ginganlan na itong September 29, 1867 the Adventist. Kisa nagalan, Apostoles, si Kristo? No, ang mag-asawa, ang founder, organizer sa Seventh-day Adventist, Illinois and James White. Kung sa katanong. Well, wala ko kumarog diri aron samaran ng inyong tagsa-tagsa kabalatihan. Apan matod pa sa English, the truth is hurts. Pero sama ba doktor? Nga ang doktor, magpatambal ka na kay samad, lugito na ang samad. Masakitan ka, kung dili toyo sa doktor, natiwasan ka pagpasakit, kung dili aron tayo. Daghang salamat!
o maayong punto na natin. Okay, nakamana ang rebuttal sa kiksuna na itong Katoliko. Gusto na mukhaon sa ilang side, so di na ito pwede na pungan. Kung malipong na diha, kamoy mo ano pa. Hello, graduate. Sa pagpunta kanina tayo. Kuman ato na rebuttal. Natay guro gamay. Ngaon. Okay, ay sabutan na ito gamay ha. So, paliw, ali mo diri, paduol mo diri.